Word on Fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edsel Lacran Closas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our church authorities, our benefactors, sponsors, donors, as I claim for more people to work on this ministry in propagation of your gospel on this earth. Bless our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Vol Cable TV Valencia, our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the Gini Caligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies to our environment, to the less fortunate, for the progress and prosperity of all your people on this earth, through ideas and concepts, Almighty Father. Bless the Voices of Love community. Bless Altia, Business Center, my loved ones, Alma and Thea, and the rest of our family members. Panalangin ni Amahan ang tanan nagtanaw sa telebisyon, nabinaw sa radyo, nagsunod sa internet, sa newspapers, pabatiya sa imong kaluoy, panalangin, Amahan, palataya ang imong gahom, grasya. Dining taknaa, pinaagi sa imong mensahe na ilang mapati sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for our healing, the solutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, anxieties, pains. Father, please touch each one of us ang ganit sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing, sa ating sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa dugo, sa panit, sa bukog, chemical imbalance, immune system, nervous system, all systems of our bodies, Almighty Father, please, psychologically, emotionally, spiritually, physically, touch us, heal us, repair, restore, Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, put fire in our hearts, give us enlightenment. Santa Maria San Jose, San Arcangel, Padre Pio, Carlos Borromeo, Thomas de Aquinas, Mother Teresa of Calcutta, to the Padua, Alces Verbos, Blessed Paul Anthony, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto og 33. Ang sambingay may tungod sa dakong kumbira. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan nakadungog diini og mingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingarian sa langit. Ug day dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus ug natubang sa kadila ug miingon, kinsa kadto moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug maigsuon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og turi, tunanuna niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta, kung maigo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili niya kini buhaton, unya dili mahuman ang turi tapos niya ikapaymutang ang patukuranan, bibiayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug moingon sila, tintawhana, nagpatugad-tugag tukod og turi apan dili di ay makahuman niini.
unang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa ding hari nga may 20,000 ka sundalo. Iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa baong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya minsahero sa pagtagbo sa mong hari, samtang atuwa pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo kabaghimong akong tiyun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan nga naa kadiya. Today we are remembering St. Charles Borromeo, patron of seminarians, was born at Arona, Italy in 15th century. Then, at the age of 22, his uncle, Pius IV, made him Cardinal and Archbishop of Milan after bringing the Council of Trent to a conclusion. He implemented all decrees. He visited the parishes of his dioceses, ordered the priest to give public catechism on holidays, and was the first bishop to open a diocesan seminary. One day, a renegade priest shot at him while he was praying in the chapel. Miraculously, the bullet struck his clothes but did not harm him, his body. Borromeo died in 1584 at the young age of 46. Legacies. Usa ni sa ka canon lawyer, at the same time civil lawyer. Mo'y daghang rason nganong ang mga seminaries migamit sa pangalan in Manila na San Carlos Seminary, in Cebu diin kining ubos yung alagad gitugutas Ginoo to have studies sa pipila ka mga importanteng mga subjects sa teolohiya. San Carlos Theological Seminary, kini mga seminaryo ang ilang pangalan gikuha dining santo nga tong gihandom kay siya mao ang founder sa seminaryo sa mga diocesano. Speaking of religious, sa Mas Agustinian, SBD, Jesuits, diocesan, kini mga pari nga nasayn sa matag parokya. Mao ni ang matang sa kongregasyon o seminaryo nga giabrihan ni San Carlos Borromeo. Take note, 46 years old lamang kutob ang iyang edad, pero if we will try to look back in his different accomplishments, he did many things in his lifetime. Di na ito mag-question ang panahon nganong gikuha siya bata pa, ang purposes ang Ginoo, rasones nganong iyang gitugutan ang kamatayon sa katao. One of that, wisdom 4, aron di matakdan sa kasalanan, or else tingalig makatakod ang iyang di maayong gibuhat, or else his divine assignment is already fulfilled, either woman or man. Mao nang gikuhas Ginoo, mao nang wa man ta kaybaw kadto sa tataman. Our challenge maning kamuta na magbilin og mga maayong panig-ingnan sa dapit katilingban nga atong gipuy-an. Kini Carlos Borromeo may gugmaon sa pagtuon. Mao ning kaybaw sa unsay balaod sa yuta, kaybaw sa siya unsay balaod sa Ginoo. Mao nang kamo na nagtan-aw, nagsunod sa atong programa, doon na mo'y similarity ni Carlos Borromeo. May gugmaon mo sa pagtuon. Ang pagtuon sa balaang kasulatan na atong gibuhat matagadlaw. O kabalo mo, kini si Carlos Borromeo, mao ni ang patron saint sa San Carlos Negros, ang diocese sa atong talahorong obispo, Bishop Patrick Daniel Parcon. We were there many times, tungod kina akong wife o saman ka Negrosanon. Unang bago pa lang dito miagi. Kasimba sa kuaning katedral ni San Carlos Borromeo, nga ang lugar gikuha sad sa pangalang Carlos mo ng San Carlos City, Negros. Unang kita, hopefully, at this very moment, makainuklog, makaamgo
nga atong sundon kini mong santo nga may gugmaon kaayo sa pagtuon. Unang dagang mga seminaries mikuha gid sa iyang pangalan, Carlos Theological Seminary o San Carlos Seminary, kay ang founder kini mong santo may gugmaon sa pagtuon. San Carlos Borromeo, please do prayers for all of us na may gugma mis pagtuon, maghimog dagang maayo before we will die. Please do prayers for our enlightenment, courage, healing, miracles, in Jesus' name. Amen. People of the living God, thank you for always connecting and joining us on this ministry through your prayers and financial supports. People who give in the past, I am waiting for your comeback. And our givers in the present times, please continue. And our future givers, I am convinced that there are people na dunay desire to help us. Future givers, please start it today. Let's work together for the propagation of the gospel of the living God to the four corners of this globe through modern technologies. Mamuni nga akong nakita some of my companions nga mga preachers sa Cebu, the roaming around preaching the gospel in somewhere, ato nang gibuhat, pero oftentimes lang kini mga dagkong event, mga gathering sa usa ka diocese or else sa usa ka probinsya, mo ni nga atong giadto para magwali. Unlike sa akong mga kauban nga mga evangelist sa Cebu, na sila may schedule every and then roaming around. Pero lahi ang hitabo sa atong ministeryo ngano in Agusan del Norte del Sur gi-hook up ang atong wali. Maintain every week gatingog ang atong wali sa radio. Nya doon na payuban na ning kamot ng atong wali i-hook up usab sa ilang mga radio stations. Ang uban sa Dipulog gikuha atong wali through their official website sa mga Catholic Faith Defenders. And some negotiations are still going on. Muna ang nakapamalandong ko, tingali, I am born as a person nining kalibutana. The same year, the same era nga ang modern technologies mi ulbo, mi subwak, nabuhi, kay akong pamati gibutang ko sa Ginoo diining maong modern technologies aron iwali ang iyang ebanghelyo. This is what I discovered. Ngano kay daghang mga tao mi connect newspapers, internet, website, radio, television, lipay taana. Kana tungod na ninyo, my dear givers, prayer warriors. If you want to talk to me, let's do it here in my office at San Miguel Compound. If possible, call me first, text me ahead, 0918-714 8435. Kadugayan, di naman ko kahinumdum sa number. 0918-714-8435. Thank you so much. Then, if you want my full episodes sa DVD, order mo like what other people are doing. Then, kining libro, I feel na coming ni because the printing press asked me kung pila ka libro ilang i-produce. Nang ako nagtuo kining libro kining akong gisuwat. Samdi sa mao, my wife told me last night nga ako ning ibisiya probably in the next days to come kung makaproduce na tagdagang copies ani. Nya dagan naman ang inquire ani, mao nang pray ka makaproduce ang printing press og dagan para atong iapod-apod. Rest assured, dako kay ning ikatabang sa inyong kinabuhi. Labi na sa inyong espirituhanong kinabuhi. 25 personal insights to make your soul incredible. Dindot yung mga topics ani. Then, thank you our latest givers, Tay Tony Madira,
I know your wife is praying like na Adi Galindez, Jose og Judil, thank you also. Ito ni pagpalain ka. Toral ba sister, si Ranagna, akong legal counsel, Attorney Esther Escobilia, thank you. Tabang nato financially. With nainida yung buutang inahan. Uban ni Tay Abuljo ug ni Frida, pinagpala na pamilya, kumaring nainida. Uban silang anak, Antonio ug Yeye Escobilia. God bless you all. Raimonda Luxin, in courtesies akong inahan sa yuta. Inahan sa pagtuo, inang Irene. Brinmil Aguilar, thank you. You are helping me in all my necessities, included my family. Ingana sila ka-wealthy. Pagpalain kayo ng Diyos. Then, Ben Kensiana Migraso, iyang igsuon. Iljalop, pagpalain ka ng Diyos, imong pagbalik. Nainuna Alaba, pagpalain diha sa iskina pa do nga to sa Ross Park, na diha ang Ipilin Pharmacy ug Lantaka Store, tumigala. Our previous givers also, Lantaka and Ipilin, pagpalain. Nursing Sergio Galbo, thank you. Silang medyo sponsor kagapos ang Dipulo nagpakaos mga kapigatos ka mga kabataan with their parents. Lipay kayo ta. Nakining maong magtiayon sa Oclarit Calbo, Oclarit Clan, das Victoria Garcia, mao ang bidupa kagahapon. Muna kung mag-birthday mo na may occasions, please ipanghatag lang ninyo sa mga tao na nginanglan. Our President of the GD Foundation will do it this month. Yang birthday, the prayers for our Boss John, yun siya, Brad, ang akong birthday, akong ipanghatag sa usas mga dapit, dili baryo, usas mga dapit, usas mga sitios, sa usas mga baryo sa Hagna, and will tell you soon. Lipay kayo tana. Tunsad pag mag-birthday ko, tabangi ko ninyo, ang hatag ta. Then, thank you also, Agaw Chupi, pagpalain ka, in charge ng Transpo Ministry, Crisons, Munibunog sa pagpangandam, Tagias Los Guling Cookies, pero, pinagpala, believe me, i-bless mong ka, basta maghimog maayo, i-bless kayo ng wa maghimo, samot nagmaghimog maayo, Silingang Daboy, may Caridad and Family with Cha-Cha, pagpalain, people o Pangdan, mahal ko kayong lahat. Then, thank you also, Tay Limon, kumusta Dongmins, Merspin Toidos, si Paripino, naninigosyong kaguran niya, o drive ni, nasa sakinan si Toidos, nga pwede ninyo abangan, Just Inquire at Altia Business Center. Halos tanang namuyo diya sa compound, pulos negosyante. O nagadto mo, for more inquiries, papintal mo balay, drawing, adto sa Altia. Kay doon na tayo connection sa Jupos Art and Sign. O na siya nga mga services nga gi-offer sa publiko. Kumaring Mildred, thank you so much. With Pari Ramir, yung abo na ta sa products are available at Business Center. Kumaring Insing, pagpalain ubas mga luwayon, people of Valencia, Garcia, Nay Maria, Ubahib, Mukoy, pagpalain, Sister Hilda, and the rest of the people, thank you so much. Neros Pagaran, with your masamong, Six Superior Simini, generous giver, ako ning kapamilya usab, sineros sa dugo sa mga Cliufi, from the famous island Panglao, ang origin sa akong amahan, akong inahan, taga Alicia, Kaliwat, lungsod sa Hagna. Dayo kay Giluparan, Hagna to Alicia. Ngunang mga akas, lakaran, bernadas, mahal ko kayong lahat, na diri sa Hagna, yuta ni sa akong mga kaluluhan o kalulahan. I claim it. Then, people of Anda, mga Tan, Makinano, Riwa, mga Golden ay fortunate, pagpalain, where under the Boracay and Global 2-1 are both located. Mga resorts ni Indot kaayo. Then, people of Kandiay, mga Kastulo, our negotiator, mga tao diya sa Kandiay with Castolis Families na Union, ang pinalangga na ako nga parokya. People Malaysia, mga Aton Flores, Butil, Cafe, Lakaran, Ayuban, Tanan. People of Ubay, Horbatsilos, Builis, Hamisula, Oclarit, natay benefactor from Binlio, pagpalain kayo. Kapamilya na ni Kumaring Narsing.
and the neighboring towns of Ubay, Trinidad, where BBDN is located, Bin Unido, to Talibon, mga akas dia og Padre Rioms o Mamalin, my advisor. Then Hatip M. Ubay is also carrying the gospel of God every 5 to 6 every Sunday. Manang people of Ubay and neighboring towns and provinces, please follow me diya sa Hot FM Ubay. Ingana ta, kadagan o hook up sa itong mga wali. Everyday, madungog tas Ubay, teleradio, at the same time, nasa ilang radio, mi-hook up nato matag Domingo. People, pagpalain kayo, bibiliksyon sa Sinto, diha, nagtingog itong mga programa, paribilyong, paribirth, bispre ni sila. Please do prayer sa mga Balinog Jordan in Cagayan de Oro. They are also working with me in our ministry dito sa Cagayan, sa Mindanao area. Kalipay, Jerome og Isidra, Dablo family, and Tumakin, thank you for sending your helps here in our ministry. Pagpalain kayo ng Diyos. Then yesterday dito Ms. Antipolo Garcia, pagkabuutas mga tao, faculty staff, barangay officials, pupils, tanan. Happy kayo ming Boss John kagapon. Nindot lang preparation, init ilang pagdawat, very well arranged. Thank you so much sa inyong kindness. Lipay tatungod kay dagan kitang mga tigpaminawan diha sa usas mga habog-habog na lugar sa lungsod sa Gracia, ang Garcia. Tama? Tanang nag-abli og TV, radio, wherever you are. Naipiya, pagpalain ka ng Diyos with Valentina Lucero. Tanang mga katigulangan, nagampo ko para ninyo, mahal tamong tanan. Please do prayers in return to our advocacies in life. Include my loved ones, akong ginikanan, garing og Dio, bas kumaigsoon, para gaan ang akong gibuhat matagadlaw in propagating the gospel of Jesus Christ. Pray for more wisdom. Pray for more people to help. Thank you, Bill Gings, anti-cross in the school also of Gindulman. Pagpalain. Akong recognize ting mga radyo, telebisyon, nagtingog, tagaan kayo sa mga iskinita, sa mga kamerkaduhan, lipay kay taana. Nagpasabot na kining mga tawhana nitabang sa pagpalanog sa Ebanghelyo diha sa kaugalingong pamaagi. Thank you Ustay Miguel Manangina Asibis for helping us. Akong uyog iyan. They're working with me also behind the camera para diining maong ministeryo. So much for that. Again, thank you, and may the Almighty Father bless all of you in Jesus' name. Speaking of our gospel, nang hisgot ni may tungod sa mga taong misunod ni Jesus Christ, niya giingans ng Kristo, kamo pag di nyo biyaan inyong pamilya, ginikanan, di nyo sila kasilagan, wa mo'y luna sa langit. What kind of teaching is this if we will try to interpret this literally? Si Kristo gapanudlo ug gugma, am I right? Mo ni gingon sa Matthew chapter 19, a young rich man approached Christ, mingon, Rabbi, magtutudlo unsa kong imuon in order that I can inherit the kingdom of God. Yung si Kristo, obey the 10 commandments, love your parents, not kill, do not covet your neighbor's wife, whatever nga naas 10 commandments gitudlong Kristo apil pagigugmas ginikanan. Pero how come sa atong ebanghelyo yung Kristo di kimo masilag sa inyong ginikanan, inyong igsuon, wag di may lunas langit. Maglibo gani nga kasilagan daw ang membros tong pamilya, kasilagan ang mga tao sa atong pamilya aron ta malangit. Kung ako ni istiktuhon og literalon paguban unsa pagkalangit og nakay kasilag, Matthew chapter 5, ang putli lamang og kasing-kasing maoy makakita sa Dios, meaning maoy luwason. Because Jeremiah chapter 17 verses 9 to 10, ang Ginoo is particular sa atong kasing-kasing. Our individual motive, interest, desire in our individual heart. Muning tanawos Ginoo, if you are fitted, if you are qualified, if you are worthy to be in heaven after this life. Muning tanawos Ginoo.
ni Jesus Kristo, ug di mo masilag sa inyong membros pamilya, di mo malangit. Meaning, kung ato literalon, ang mga nasilag sa pamilya maunoy malangit. What do you think, people of the living God? You know what? Dili nato ni interpretaron sa literal interpretation. Because sa pagtuon sa Eskriptura na may dagang methods explicitly or implicitly, o magisgota o implicitly, meaning na ay gitago nga kahulugan. Explicitly, that is clearly revealed. Pero kini di gini literal ang pagkahubad aning maong gospel nga kasilagan ang pamilya para malangit, para angayan mosulod ni Kristo. Tungod ti kaniadto dunay mihit ang pagpangalagad, scarcity of servants, preachers, rest of Jesus Christ in His lifetime when He was born in Israel. Mao na si Kristo nagpangita og mga taong musulod kaniya. In John chapter 6, dagang misulod niya, pero ang uban along the road may back out, be quitted, they withdraw from Jesus Christ. Mao ni nato makita sa John chapter 6, may dagang mga tao misulod ni Kristo pero ang uban may back out. Mao ni ang iyang sigig panawag, included these 12 disciples to follow Him. Now, take note, sa pag-abot ni Kristo doon na siya namatang reliyon, the giant, powerful, influential religion in His time, Galatia 1:14, the Jewish religion. Then, when Jesus founded His own, Matthew 16:18, upon this rock, Peter, I will build my church. And you know what? This is my conviction. Mao na ang atong simbahan, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga sa Romans 1:7-8, namunga, where? In Rome, from Jerusalem. Because Romans 15, si Pablo usa didto nagtikad og si Pedro. Kay kining Jerusalem o Rome, managsilingan ni. Kung atong tanawon sa mapa, mao na nga mga apostoles like Peter niadto dito sa Roma. That's why si Pablo na isulat para sa taga-Roma. Ilang giugma dito ni blossom ang atong simbahan o dito gani karon tuwa nanukad ang atong kagamhanan sa Iglesia Katolika sa spiritual governance and civil governance. Tungod kang atong Pope Francis has dual powers, spiritual power and civil power, because Vatican is the smallest state in the whole world. Ang Vatican is a state, usa ka gobyerno usab. Mo nang wherever Pope is going, dawaton sa mga bisan anti-Christ nga presidente hari. Why? Tungod kay presidente sa dangatong Pope, ingana ka powerful ang atong simbahan, so to speak. You know what, my dear people of the living God, pagtukod ni Kristo sa Iglesia Katolika, sa tabo, ang uban kay daamang fanatic sa Jewish religion, nagbikil. Ang uban mipasakop ni Kristo, ang uban sad nagpabilis Jewish, nagbikil. Mao man ang naitabo before, abi nila pag moapil mo sa grupong Brother Edsel, buwag mo sa Katoliko. No. Ngano, you are still Catholic if you will join our ministry, because we are all Catholics here. Right? Unlike before, pag mukuyog kang Kristo, di naka-under sa Jewish religion. Unlike pag mubalhin kag laing tinuan, di naka-under sa Roman Catholic doctrine, belief, kaya naman kaslaing reliyon. Mo ni tabo kaniadto. You got me? Mo nang therefore, in our ministry, no conflict, no grievances. Why problema? Kay most of the people who are working on this ministry, mga Katoliko manggyapo na, faithful sa ilang matag parokya. Di alang sila nakitang epektibo nining atong ministeryo, unsa ilang gibuhat through their financial supports. They're spending thousands of money every month for the sake of the gospel. Lipay kay taana. Ngayon sila ka mga buutan, mga Katoliko ni. Unlike before, pag mukuyog ang Kristo, gubot, mag-away, bikil,
napadalas kanta, ang akong lolo, katoliko, ang akong lula, sa Bonagin, kung tiya, igsa ni Kristo, di ba na kanta, kasi klaseng reliyon, unya, ang mitabuan na, magsaw nagpangaon, pero kadugayan maglali sa reliyon, may tabo ka niya to, ang uban, fanatic sa Jewish, ang uban sad, mislo di Kristo, kinagtuos lang si Kristo, mo ilang ipabot. Mo na yung si Kristo, kinanglan, nga mapili mo, sa tama, sa sakto, bisan pa man, kung kini, nagkaulugan, na inyong biyaan ang inyong pamilya for the sake of me, for the sake of the kingdom. Muna yun sa kanta, all of me. Di ba? Sa lidana, yung Kristo, all of me. Dapat inyo kong pilion, ako. Muna ang scenario before. Muna ang dunay troubles, muna sa Matthew chapter 10, kung nagtuo mo nagdakog kalinaw, sayop mo. Unya Isaiah 9, siya prinsipis kalinaw. Yung Kristo, ako magdagkalinaw kagubot. Unsa inungdan, ang iyang gitudlo, mo inungdas panaggubot. Nagbangi ang mga tao. Dunay divisions. Dunay conflict sa ideyas. Ang uban, misulod ni Kristo, ang uban nagpabilin. Morning of Kristo, this is the time na kinanglan muhimo mong desisyon. Whom to follow? Ako, Diyos, or inyong membros pamilya? Ang concept ani, my dear people, si Kristo pag may pilion, bisag mawad-an kag pamilya, pwede niya banhaon ang imong pamilya kung mamatay in order that maintak mo at the end. Pero kung si Kristo imong i-reject, kay pilion ang imong pamilya, you made a poor decision in life. If God is angry to us at the end, during the judgment day, each one of us will face in the judgment arena. Hebrews 9:27, He can kill both of you and your parents, your loved ones. Maunang to choose God is the best decision in life. Our gospel is all about decision making. Poor decision and a wise decision in life. Mauni ang hulagway sa Ebanghelyo, kinanglan mo pili kang Kristo, kinanglan mo pili ka sa unsay maayo, mo pili kag unsay saktong pagtulunan, mo pili kag unsay saktong doktrina, mo pili kag unsang grupuha imong apilan, mo pili ka ug unsay angay para kanimo nga epektibo ka. This is it. Yung Kristo, kung di na mo effective just Jewish religion, much better will follow me. Yang uban kay mawili man, like Luke chapter 9:57 upward, sa paglubog sa binatay, magtutudlo. Yes, Kristo, basag itong patay, mulubog binatay, manangid sa ko, manamilit, ayaw na, kaya ang taong magdaro si iglingi, di man mutulin. Look at me. Sa ato pa, kining Ebanghelyo is all about decision making. Pag-decide what to do, where to go, whom to follow. Kining Ebanghelyo, believe me, there are times that we made a poor decision in life. Sayop nga decisions kinabuhi. Ang uban, during Sunday, they choose to be in outing. Instead, they will come to the Holy Eucharist. Instead, they will engage different religious gatherings. Some people made a wrong decision in life. Every morning, instead, they will listen to me, to this program. They are watching other movies. They are listening another music, whatever. O sana sa mga ilanan, ang tao sometimes made a poor decision in life. Ang uban, bisag way kwarta mo gasto tamas ginhawa. Wrong move, wrong decision. Unya, at the end, mag-uol mabalaka, kay way ibayad. Mo ni principle sa business, sacrifice, then enjoy later. Sacrifice now, enjoy later. Suffered now, enjoy later. This is it. Kaya mga tao, wrong decisions ang gibuhat, poor decision in life. Ang uban, bisan kay bao, nga kining tawhana, na ni problema sa pangutok, adik-adik, delikado, og may minyuan. I heard that from my cousin, and now they are broken. Why, yun siya, Brad.
mahal man ako ni tig mausog ni giinan siya sa among mga parente usab mga kadugo ayaw lagi kay kini malala na ni iya mangituyuan karon they are broken. Wrong decision in life. Kasuway na mo gimong wrong decision in life. There are people nga nasayop og decision. Instead good health, they are taking drugs. Instead they will choose good health, they are taking what? Fatty foods, igo sa tana, mga foods nga punog chemicals, vices, unsa itong gi-inject sa atong lawas. Mao ni ang ato maulagway nga nay mga taong sayop ang ilang mga desisyon sa kinabuhi. Ang uban sad gibaylo ang ilang pamilya sa drugs o barkada. They have much time in their friends, in vices compared to their families. There are wives nga pertin lang gula. Why? Sa yung buntag iyang bana tuas likod sa balay na igyop-huwap, nagbuhi mo siyag manok ba? Kanang ihawunon. Niyang asawa yung si Mayo pa'y manok, kay iyang di alagaan, ako diri gipasagdan. Wrong decision in life. You know, nga dagang panahon, nakahimutag sayop nga desisyon sa atong kinabuhi. You know, nga there are many times nga nakahimutag di maayo nga desisyon. Wa ta makapili unsay angayan, unsay sakto. Some of us choose the lesser in value compare niining higher in value. Naiba nato mihimo og wrong move, wrong decision. In fact, some people exchange their families sa illicit relationship that they are in right now. Ilang gibaylo ang ilang pamilya sa sayop nga pakigrelasyon. Ngano, they chose poorly. They decided poorly. May pili sila nga sayop. Di mao ang ilang desisyon sa kinabuhi. Nayuban, mipili nga di mo himog maayo kay ipadayon ang paghimog dautan. Some people choose to be greedy instead to become generous. Some people choose to live alone in their homes, in their houses. Instead, they will serve God at the church. There are times that we made wrong moves, wrong decisions, wrong choices of our individual life. Do you agree with me? Mayong Kristo, you need to choose the best. You need to choose the right choices. Yun siya, ako gyud gusto mo inyong pilion. Ako ugway lain. Bisan pa ikumpara ko sa inyong pamilya, ginikanan igsuon, yung Kristo. If you want to inherit the kingdom of my Father, then follow me. To decide to come to God in His time, it was a burden. Ngano? Ang kamatuuran, kasagaran misuldi Kristo gagwari, inig uli. Muna gitawag, iniglakaw karon kanaaman tay jet plane, natay mga transportation na, barko, bangka, pagsakay, pasahero, ang uban pag-uli, kargamento, like before, in Jesus' time, iniglakaw, tao, inig-uli, wa na. Gituwa nas mga tigre, leon, uban gipunggutag liog, ang uban gipang pikas-pikas na, ang uban bukog dala ilang gibit-bit. You got me? Nahimo ng relics. Ingana ka risky, ka kiyos, ka dangerous if you'll follow Jesus Christ, Piyos Kristo. If you'll choose me, don't worry. Matthew 10:28, do not be afraid, do not fear sa makapatay sa lawas, apan di kapatay sa kalag. Kadlokin ninyo ang Diyos. Both makapatay lawas o kalag. Maunang uban, hesitans kayo nga musul ni Kristo kay kibawa mo silang patyon. Pero ang uban, like the two disciples, nagpakamatay man ni most of them nila, nagpakamatay man ni tungod sa Ginoo, tungod ni Kristo. And not only them,
Some followers of Jesus Christ nagpakamatay. Mao na utang nato kanila kining atong simbahan in the present times. Sila ang atong mga heroes of faith in the past. Willing nagpakamatay, they choose God instead to live. And if you notice, si San Pedro Calungsod, believe me, kini siya makaikyas unta gikan sa pana. But San Pedro Calungsod choose to die for the sake of the gospel. Yang gibarugan, nasakto sila, ug wala pamatyang kabataan. Uban siyang kaubang mga kaparian. Like Lorenzo Ruiz de Manila, giingnan siya buhi antika. Basta ilimod ang Ginoo, yung sabi niya, tagahan ko sa kalibong kinabuhi, palabihin kong mamatay, kasi limod na ako ang Diyos. See? They chose God. They made a very powerful, good move, decision in life. Mao ni, ang pinaka-bottom lines tong gospel, yung Kristo, sa inyong gusto magpabilin mo because of close family ties, kay mingawon mo siyang papagbama, kay mingawon mo si igsoon, instead to follow me, awa mo ilunas langit. Si Kristo prangka. Kanang tiyog, kasilagi na, di na literal na kanang pagdumot. No. Kundili, it's a matter of choices. It's a matter of decision making in life. Ngayon lang ibuon. Whom to follow, whom to choose. Kinsa para kanila ang mas bugat. Matthew 23. Unsay giingon diha? Higugma ang Diyos, labaw sa tanan, ng mistaken, Matthew chapter 22, 37 to 40. Love God above everything. Higugma ang Diyos, labaw sa tanan. Sa tibok mong kusog, sa tibok mong kinabuhi mo na kung papiliong galikas Ginoo, siya og butang, siya og ang imong membros pamilya, siya og unsay attachment sa imong kinabuhi, ako nang hinaot that you will choose God. Pero as what I notice, there are people in our society that they made a wrong move, a wrong decision. For example, some people are very generous to the church, to our ministry, once they receive blessings. Pero galing mag-crisis na gali, economically, financially, kaya di man pare ang dagas matag-adlaw. Nay panahon okay, nay panahon di. Labi na if you made a wrong move in your expenses, expenditures, or in your budgets, mao nang kadugayan, mukunhod, magisod na. Unsa may pinakasayo na tong gibuhat, unsay budget para sa Ginoo, mo'y una na tong gikat. Yes or no? That is yes. That is proven beyond reasonable doubts. Nadagga nato, pag mag-crisis na, ang Ginoo may unang tanggalon sa budget. Wrong move! Prangka-prangka ng istorya. Sakto ba na? Dili. Ang Ginoo is particular on your individual character and attitudes. He sees your heart, He sees your mind, individual of you. And you know what? He appreciates if your attitude is matured, if your character is developed, when it is proven, panahon nga mag-crisis ka, nga consistent ka, persistent ka in choosing to do the right things, most especially in helping in order that His gospel will be known to the whole world. This is what I believe. Kining atong gospel presentation every day, limited pa ni, because not all corners of the globe nakadungog sa tuwa. But someday somehow, this is what I believe. In our modern technologies, kining wali, ning ubos ng alagad, moabot ni bisan ngadtos mga hilit ng mga dapit. In our style, methodology ng gigamit, our another way of presenting the gospel, the thoughts, the messages of the living God, mao ning akong conviction. There are people na agti kaayo panahon o gayahay ang dagas kinabuhi, active silang parokya, kalihukan, pero galing mag-crisis, mukwit, mubak out. That's a wrong move. Ngano ang Ginoo particular sa imong attitude? If you are consistent, if you are persistent in your journey, in your doings, please choose God, choose the right things. Pirmi. Ang ilanan, that you have a right move, that you made a good decision in life, kung ang imong gibuhat is always in favor, in honor, in glorification of the holy and powerful and living God.
kung ang imong gibuhat makahimayas Ginoo para sa Ginoo, mao nay paradigm barometro nga nakahimo kag maayong desisyon sa imong pagkatao. Ako, in my experiences, kining atong outrages, nagtubali mo every now and then, na mga tao mo hatag. Wala. If just in case, kasuway man sa ta, wala. Our own packets among ipangablihan, with the ministry members, with our management sa foundation, mga hatag. Kaya nga, consistent ta. Pero may buong ka, na mga tao kalitrag pangabot, mga hatag. Bisag waiting ani, lipay kayo ta. Ang ila doon ng sobra, ila ng ihatag para sa mga tao, lipay kang ginawa na. Believe me. You know what? Makitas Ginoo ang imong maayong desisyon, panahon og ma-pressure ka, magisod ka, panahon nga mapiki ka, kung unsa kang matanga. In every decision that you have made, believe me, your real you will be revealed also. Naila ni Kristo kinsa iya og dili when He introduced His church, His doctrines, His teachings. Yun siya, you will follow me, then come to me. Muramnis o sa katao nga ang mga babae aris akong wala, ang malalaki aris akong tuo, ug kamong mga dili pure nga lalaki, follow me. I'm just kidding. Wa ko'y kontra aning mga lesbians o mga gay. Mahal mo sa Ginoo. Anak mo sa Ginoo. Ay lang pagpakasa. Excel in your different fields sa inyong pagkakamo. In doing the right things. This is it. Siya, babae, aris akong wa. To, aris ko. Mga lakis kung to. Ang mga gay, follow me. Ngunit yung Kristo, ang di mo sunod nako, bahala mo. Pero yung Ginoo di man pwede nga na siguro kamaldito nga iyag yung kasilagan, iyang birahan. Pero you know what? Tungod kay si Kristo nanginanglan og mga maguwali, nanginanglan og mga magsasangyaw, mao siya, kadtong gustong magpakamatay uban ako, pasanan yung krus, sunod nako. Mao ni, ang pagbias pamilya, di lalim. Ako, by nature, mingawunon man kog asawa, mingawunon kog anak. Mingawunon kog unsa kong gibuhat. Mao ni akong weakness. Mao na when I studied, kapig 2 ka tuig tag Cebu, balik-balik ang Cebu ug Bohol, mura nagnatad sa kuha. I traveled Cebu gabi ug adlaw. Depende sa timing sa schedule sa atong activity sa Cebu. For the sake of our ministry in Cebu, for the sake of our studies, for the sake nga makaibaw ko sa scriptures, sa atong mentorship studies, sa atong ministeryo sa satellite, Inko Lord, I need to choose. I need to leave my wife and my daughter temporarily for the sake of you, for the sake of souls, for the sake of truth, for the sake of my integrity and credibility. Kay karon kita ang sadako lahi ng pananaw ninyo ug mga tao na nag-eskwela ko, both balaod siyuta ug pagtulon as Ginoo. Kaya na kasaligan ng mga nisbrad yung mga gitudlo. That's what I heard. Unlike before, exil. Wanay klaro. Kita sa nako, bunga na tungod sa akong pagbudlay o pagsakripisyo. I need to choose to stay at home, to stay with my wife and my daughter, or to leave them temporarily for the sake of the kingdom, for the sake of the truth, in order I can learn more, I can learn more, I can have more. Kay matod pa, nemo that could not habit, you cannot give what you don't have. And my daily teachings, you know what? Produkto ni sa siginakog balik-balik og Cebu, sa siginakog sakripisyo, sa siginakog paminaw dito nga muna-muna, gasto muna-muna. Pero this is the miracle. When I made my further study sa Cebu, kapig 2 ka tuig, dagang supply, financial blessings nang abot sa ako mga kamot. Pag wa na sad, may kunhod sad. It's amazing. That was the work of the living God, not mine. Ako din nakita. May bulong lang ko. Pag na ako'y project, pag na activities, pag nahimuon, mangabot ng supply, o wapod. Ingan yung Ginoo, ako nakita is working in my life. Pero may isgot mo decision making, kasuway ko. Kaya di akong siging travel, di nalalim para nako.
Di man na sayon ngano kay namo koy weakness, mingawunon kog pamilya, mingawunon kog sa kalugar. Pag mausob ang akong environment, mausob gali ang akong katugalngan, mausob gali ang lugar nga akong tumban, mawa ko sa akong nauna murag way kalipay. O lami, ako ng weakness. Apan kung doon na invitation nga layo, ako nang tuyuwag adto for the sake of the gospel. King ko, Lord, I need to live hagna for the sake of the people in somewhere. I need to live hagna for the sake of truth, for the sake of study, for the sake aron makahibaw kog unsay mga maayo under the mentorship of my great leaders in Cebu. This is it. Kasuway ko ang decision making. Pero look what happened. Iblis ka pag makapili kag unsay sakto. This is what I believe. Ang mga panudlo na to, everyday, mga teachings, ideas, atong gisuwat, atong gisulti, para nako bunga ni tungod sa akong desisyon nga maayo sa kinabuhi. I made the right decision in my life to leave my loved ones, to leave our business, to live here in this place, Agna, aron magtuon sa somewhere. Mao ni akong point, pilian ninyo. Kung feeling nyong paparion mo, go! Feeling nyong pamadrihon mo, go! Feeling nyong pawalihon mo, wali! Choose God! Pili ang maayo! Pili ang sa sakto! Pero ayaw gimog pili og dautan, ayaw pili og illicit relationship, ayaw pili og trugas, ayaw pili og bisyo, ayaw pili sa barkada compare sa imong pamilya. Ayaw pili ang yawa instead sa Dios. Compare sa Ginoo. Choose God instead sa yawa. Choose this ministry every day as part of your daily journey. Na maayo na before mo magtrabaho, mabisi, at least ang inyong utok, inyong gipunos pagtulunan aron mahimong fuel in your daily routines para palaban mo sa inyong adlaw-adlaw nga pagpanaw in your different struggles in life. Mao ni ang akong pagtuo. Choose the best. Choose the right decision in life. Avoid choosing poor decision. Avoid choosing wrong decision in life. Mao ni ang atong ebanghelyo sa Kristo. Saan? Pabili mo sa ginikanan, awa mo'y kapalaran na. Follow me! Proof of what I am talking today, yung siya, pag maggama mong tower, tun-i una. The value, the cost, the location, the expenses, aron di ka mahimong katawanan. Meaning, sa unsay atong himuon, kinanglan sigurado ta nga atong tiwason. Why? The problem is, daga nato, maayo lang musugod, pero dili ka maong mutiwas. Nya anha man makita ang atong kinaiya, daga nato murag kugon inigting turok ay turok. Anad ko kay natay Altio Farm dagang kugon ubang dapit, not all. Turok, kaberkrap arang dagana. Inigting kamatay, patay sad. That's our human weaknesses. One of our weaknesses na maayo ra ta mosugod pero di nato tiwason. Ug mo ni akong gingon since 15 years old ko, Lord, until my last breath, no matter what happened sa akong ginabuhi, no matter what happens, no matter unsay may tabo along my journey in proclaiming the gospel, I will continue preaching you. Niabot pag this point, in Lord, if you will take my wife, if you will take my daughter, if you will take all in my life, I will not give up my faith. I will not give up my conviction. I will not give up this ministry. Muna usay kay kining kinabuhi, di na tumatagna. What will be my reaction kung banggaan kung problema, sakit, mga di maayo ba? Unsa kay akong attitudes toward that? Unsa kay akong karakter na nang panahon na? Kung i-squeeze ko, i-pressure, am I still faithful, loyal to the works of the living God? Muna pirmi na akong gipangutana. And I reached to the point, I came to the point, Lord, bisag mawa tanan, I will prove to you, I will not give up preaching your gospel kung tugutan ko nimo magpadayon og tudlo sa mga tao. Ang yawa nakadungog anang tayman sa delikado ni brother. Di nato dayonon kay giniyawa mo may trabaho mga takiman sa layo na lang ko dagan ko. Giwanes idsel din eh. Kay ang matag tao agiaman tag kalayo
fire of different trials, persecutions, masukod man ka. Kung mo give up kag dili, maila man ka. Ngano, tungod kay when I was 15 years old, deep inside kong kasing-kasing, I heard a calling within me. Idsel, pagwali. Panahon maluya ko, panahon nga down ko, panahon nga wa na'y lami. Panahon drain ko. Emotionally, psychologically, pag panahon gali nga murag wa may lami iwali. I remembered when I was 15 years old, when I heard my calling within to preach the gospel, to preach the good news. Ngano, sa parang may numdum ko when I was 15, mubalik ang akong fire within. Mubalik ang akong stamina to preach. Inko, I am now in my 16 years in my journey in proclaiming the gospel. I need to finish this. I need to continue until my last breath. Lord, permi ko mag-ampo ani. If I will die with my wife, please, hangyo lang nako, ipeluna unta ni mudaan ang akong anak. Meaning, before we will die, ang among anak, cluster na. Mao man ni akong interest ron kay naman ko'y anak. Na before we will die with my wife, at least, ang among anak, mabuhi siya, nasyara, palaban, isog. In fact, akong anak, gisulayan gay namo, eskwela siya, sinteris, kinder, way kuyog, way yaya, way bantay. Unlike karon kay na may voluntaryo, pero nakasuway may pila ka, simana, buwan, way bantay. Kaya mong itudlo ang mga anak, na mahimong iso, mahimong palaban. Inigabot na ako akong yatod, jadi, lakaw na, uli na. Ako ra diri. Kaisop niya akong anak, no? My point is simple. Before I will die, kinanglandagan kog agi. Before I will die, ako natiwas ang misyon, kamo. Kanang inyong sigig tabang sa misteryo, kayo sa kamutaman. Kanang inyong pagpangalagad sa parokya, kayo sa kamutaman. Kanang inyong pagpamatis tong ministeryo, kayo sa kanataman. Ang inyong loyalty sa Ginoo, kayo sa kanataman. Ang inyong faithfulness sa inyong pamilya, kayo sa taman. Ang inyong faithfulness sa trabaho, kayo sa taman. Ang inyong kamatinud-anon, kayo sa taman. Ang inyong honesty, kayo sa taman. Ang inyong strength, kayo sa taman. Ang inyong pagpilit, pirmig, unsay makaayo, kayo sa taman. Kay daga nato, maayo na musugod. Apan, dili tiwason. Ato na ng weakness, it's one of us. Daga nato, nagsugod, di mo tiwas. Maayo ra mo sugod, aran paspasa, labihang aktiba. Pagdagas mga panahon, uwa na. Ngano, mura kas taong gatukod og tower na gapataka-taka. So to speak, practice speaking. Wa bana-bana ang kaya ba? Manang kamo, pag magtukod mong balay, siguro ka na mo ika-sustain. Tambag lang. Inigsoon. Siguro pag naamo humuon na inyo nang mapadayon. Kaya ang problema na to, attitudes. Mayroon ta mo sugod, di ta mo tiwas. Ako, punahunan ako, kining farm, pila ni katuloy itong develop, akong giingnan ng mga workers dito, kung to ako Altia farming ko, kining maong farm, ma-develop ni 2021. O di manggali, before kumatay, humani. Meaning, nasa kuna-una, before kumatay, tiwason ko ni. Kung kalus ako taman, tagaag tingog, tagaag ginawa, I will continue preaching the gospel. Kung kalus sa ihatag sa Ginoo nga akong pamilyang buhi, I will love them. Tamas ako mahimo. This is it. Kung kalus sa tama ng Altia, the home of pure tablia, mo exist, ako ng panggaon, tamas mahimo. Imbis na ako akong tanan naibaw sa business. Because I learned many things about business also sa danglabay mga katuigan. Unsa kong gibuhat, I will continue until kanus ataman. Kay mao na makita sa Ginoo. Kay kun ugali na kay gibuhat nasira, naundang, wa ka magansi. Ang Ginoo niya preset kay mipili kang mulahutay, mipili kang mutiwas. God close it because He wants to open a big door for you. Dakong pultahan para nimo. Mas bigger kaysa imong pultahang giagian nga nasira. It was not a failure. It was not a disaster if there is a door closed in your journey. It was closed, allowed by God for a purpose. Kaya naasay pultahan. Look at the big door. Giablihan para di mo. More than sa pultahan nga imong giagyang nasira. This is it in life. Mao nang kunamo himuon, decide nga inyong tiwason.
Can you understand? I would like to address this to all of you. Kung namina mo ng misteryo, tiwasa. Ayaw tunga kay mahapdik mo, tiwasa. Right? Kung nagtabang mo, kalos natataman, tiwasa. Ang uban, paminaw rin ako, pero wag ko kadungog. Ang uban siguro, saan ba di ay? Pero minita mo tabang sa ministering brother. Hindi ka sa samtang existing ta. Kung kaya ninyo magpadayon, padayon mo. Rest assured, magpadayon ko guwali. Pero sa tataman, ibutang Ginoo diri. Mao man akong conviction ba? Ngano? Kay sa pagsugod na ko guwali, I felt when I was 15 nga gitawag ko sa Ginoo. I heard His calling within me. Mao nang maluya ko, I remember that day when I was 15. Mao nang 16 ka tuig na ko nagwali. I need to continue until kas ako mabuhi, kanus ata mo exist. Mao nang ako mong gihagit. Lah, padayon mo unsa imong gibuhat. Padayon mo panggas yung bana bisag lisod panggaon. Padayon mo panggas yung asawa bisag lisod panggaon. Padayon mo og panggas yung anak bisag lisod panggaon. Padayon mo panggas yung ginikanan bisag lisod panggaon. Panggaon yung silingan bisag lisod panggaon. Do the right things bisan ginisdan ka na. Lahutay. This is the message. Matthew 24:13 ang maluwas mo ratong mulahutay. Mo na kung magtukod kag tower bana-bana ang matiwas. In other words, kung nakahimo og maayo, siguro ang imong tiwason. Kay maoro man problema nato, pag maayong buhat, daling biyaan, pero giyawan ong buhat, lisod undangan. Agree? Bisan pagpangutan-on tamunta sa tagsa, kapas daghan tagmayong buhat giundangan. Pero natin mga buhat ang karong di maayo, ato nang gihambin, ato pa nang gimong partner in life. Ha? Apil nas imong gipakaslan till it do us part. Mao ni problema nato. You got me? Another point, ingon si Kristo, pag naka-10,000, 20,000 mong kontra, aw imo nang tun-an og musukol ka. Meaning, in every decision nga imong himuon, ayaw padus-dalos. Bakit mga kapatid? Maraming taong nagbumadali pero nagkamali. Some people told me in sin, why you are in hurry? I heard that many times. I was hurt when I heard that. Kaya sometimes the fire within me, murag kadyong nagsiga nga gusto kong magdali. Pero I teach myself in ko Edsel, ayaw pagdali. Kaya Ginoo is never late, never in hurry. God is in timing. Mauna ko na kay mong desisyon, dali, kay tingalig malugi ka, mapildi ka, ayaw dali. Is Kristo, pag makig-away kag 20 mil, mira imong sakop, tuni una. This is all about art of war. Tuni una, kung kaya ba nimong bangga una, in other words, ug na kay mo tuni una. Kung maghimo mong dautan, tuni una, kung sa epekto ana. Kung maghimo mong maayo, tuni una, kung makalahutay bambo sa unsa inyong gihimo. Kay usbo nako, daganato, sugod dry kusog, inig katunga-tunga, muluya na. Why ending? Luya galis tunga-tunga na, unsa ang pagtiwas. Mo nang everyday, ni ako, present, buhi, nagwali, kay gusto kong ipakita ninyo, hook or by crook, in different atmosphere, weather conditions, sa diay mga disasters, I'm here, preaching. Mao ni akong concept point nung ni ako. Kay gusto ko, dasigon mo. Padayon mo. Padayon mo sa inyong negosyo. Padayon mo pagbuhat maayo. Padayon mo sa iyong pagka-active sa parokya. Padayon mo suportas sa ministeryo. Padayon mo unsay maayo. Padayon mo sa unsay inyong kabuutan. Padayon mo sa unsay inyong gipanghimo. Ayaw undang. Kamon Senior Orencio Hubak, kauban mo si Reyes, Principal ni Monsieur Hubak, no retreat, no surrender. Mga pirmi niyang gi-inject sa akong kasing-kasing. Edsel, no retreat, no surrender. Winner never quits, quitter never wins. Ayaw magundang. Dito mangundang, ha? Dito mangundang. Ha? Pero lapas tong oras, di pwedeng di ta maundang. Ano na akong point? My dear people of living God, ang sekreto para mulahutay ka, pangayog panabang sa Ginoo. Do the best, then God will do the rest. Pangayo ang grasya. John 15:5, without me, you have nothing. Then, butang igugma.
Ang sekreto aron mulahutay kas unsay mayong gibuhat, butangi og gugma with the grace of the living God and with the intervention of the living God in your individual life. Keep doing the right things until your last breath. Thank you for watching this broadcast. I didn't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of everything. Ako mag-ampo nga mopili mog maayo, unya mulahutay mo sa unsay maayo nga atong gipanghimo. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga beren. Sansaman sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired to it. God bless you. You are listening to Brother Edsel Lackaran Closas preaching. If ever you are blessed and touched by the message of God for your life, please connect and be a partner to this ministry through your prayers and financial supports. For your